like a spirit in your Prada bag. Suburban summer side. Alright guys, end ng aking week 6 ng training program dito sa dialysis. It went well. Super well. Super good, super good. Lahat parang actually focus ako ngayon sa medications. Lahat naman na ibigay ko, and yung mga tipong kailangan ibigay ng during rinse back or in treatment or during treatment na ibigay ko. What else? At marami pa. Treatment wise, kaya ko na nang nakapikit. So far, so good. I'm doing well. And nagre-request na nga yung preceptor ko na sumama ako sa kanya sa ibang ibang unit. I mean, ibang facility na hingin daw yung aking tulong, extra hands. Sabi ko sa kanya, ate, sagad na yung oras ko eh. So, yun. Okay, uwi na muna tayo guys. Success itong week 6. Good morning guys. It's Saturday and day off. Monday, nagpaalam ako na magmo-modules ako ulit. Week 7 ko na sa dialysis training sa Monday. Yung start ng week na yon, ng week 7. Yung sinika pumasok ngayon. Yung kapatid ko, may appointment yata sa PCP niya. So, ako lang natira dito, no? Home alone. And ngayon nag-aayos-ayos lang ako ng aking mga supplement at gamot. Actually, isa lang naman talaga yung gamot dyan. Lahat yan supplements na. Binuboost ko ngayon yung yung omega 3 para support sa cholesterol and pampataas ng high density lipoprotein or your HDL. Kasi mataas yung LDL ko eh. So ni-recommend sa akin na taasan ko daw yung yung fish oil. So ngayon guys, share ko sa inyo mga experiences ko sa dito sa Amerika, no, bilang as an ER nurse, rehab nurse, at dialysis nurse. Ano ba mga pros and cons sa pagiging... Actually, yung dialysis siguro lang, starting na impression ko lang siguro, no, na hindi pa ako makakapagbigay ng exact na ano ba talagang magiging buhay niyo as a well, marami naman na dialysis nurses dito, no, na nagva-vlog. Pero ako, sana sundan nyo yung journey ko para share ko sa inyo yung mga thoughts ko, no? Pero yun nga, sinasabi ko na hindi ko pa siguro ma-share yung pros and cons ng pagiging dialysis nurse. Kasi marami rin types eh. Merong chronic, merong acute, merong, alam mo yun, pag sa outpatient. So iba-iba rin yung lifestyle or yung style or working and living situation ng mga dialysis nurses na working in an acute setting or a chronic, no. But ito nga, mabibigay ko sa inyo, sabihin ko sa inyo yung mga pros and cons sa ER nurse and rehab nursing. Bibigyan na rin tayo ng mga konting tips para sa mga nag-uumpisa. Kung ano man yung sa tingin yung para sa inyo. Or kung naghahanap lang din kayo ng ano bang masasabi namin sa mga area na yan. Okay guys, habang kakatake ko lang kasi ng ng mga pre-workout ko, back day ako ngayon, back day. And bumili pala ako ng mga dumbbells ko kasi adjustable. Alam niyo yung mga iniikot para mahugot niyo yung gusto niyong bigat.
So bumili ako ng ng barbell converter. So i-clip niyo yung niyo dito, dumbbells niyo para maging barbell siya. Try ko mamaya. Yun, habang inaantay ko mag-work itong mga pre-workout ko, pag-usapan natin, no? Yung mga parating pa lang dito ng mga nurses dito sa Amerika. Ito para sa inyo to. Mahalaga talaga yung pakikisama dito sa Amerika. If ever pupunta kayo sa isang state na diverse, parang dito, sa Maryland, marami kayong mga nationalities na makakasama sa work. Dala rin nila yung mga culture nila. Kaya sa una malilito ka, mawiwirduhan ba kayo? Parang ganun. Mawiwirduhan kayo sa nila, kilos nila, paano sila magsalita, paano magsalita in terms of parang yung dating ng nila, ng mga sinasabi nila, medyo vague, medyo vague siyang pakinggan. Na bakit ganun, no? Parang walang preno magsalita. Walang disclaimer, parang ganun. May mga ibang ganun. Talagang kailangan tanggapin niyo yung mga ganun. May mga tao talaga dito sa Amerika talagang sobrang prangka. Lalo na yung mga locals, prangka yung mga yon. And don't take it personally in terms of work. Talagang trabaho lang. Balik tayo dun sa mahalaga yung pakikisama. Kasi guys, gusto ko lang may na-experience kami dito sa dialysis, no. May bagong tinitrain din yung preceptor namin. Hindi ko na lang babanggitin yung ibang lahi rin siya. Bago lang din siya dito sa US. So yung previous experience niya doon pa sa country nila. And nung medyo nag-interview na interview to. Medyo nakausap ko rin siya naman. Introduce ko yung sarili ko. Tapos shinare din niya na ER din daw siya pero doon sa country nila noon. Sabi niya second course lang daw niya yung nursing, pero sa management daw talaga siya. Meron din siyang PhD sa management. So, para banggitin niya yun, parang bakit mo binanggit yun? So, nag-share yung tech namin sa akin kasi medyo vibes din kami ng tech sa dialysis, no. Sabi daw niya na weirdoon daw siya doon sa bagong kasi parang hindi siya pinapakinggan yung mga turo ba ng tech sa kanya. So, nung nakikita siya, nag-a-attempt yata mag-rinse back, pero biglang tatanungin yung preceptor namin na nurse, na paano ba daw ulit mag-rinse back. Binilin na ng preceptor namin, dun sa tech na, i-precept niya yung itong bagong tinitrain din. Actually, wala rin siyang dialysis experience. Parang ako lang din. So, bago kami doon. Pero, sinasabi rin sa akin ng preceptor namin na ang hirap din daw niyang turuan kasi tinuturuan naman niya, hindi naman daw niya ginagawa. Pero parang iba yung gusto niya matutunan. Parang lahat, parang gusto niya nursing side, yung mag-check ng mga gamit-gamit, mag-document. Pero sa mga machines, hindi pa niya talaga gamay. Parang lagi niya sinasabi, I know. Parang alam ko na to. Pero pag pinapagawa sa kanya, hindi pa niya gamay. So, kaya ako pino-point out na mahalaga yung pakikisama. Kasi kung wala kayo nun, yung impression na maiiwan nyo sa mga taong responsible para sa success nyo at tinitrain pa kayo sa isang unit, mag-iiwan talaga ng negative impact, no? Talagang mapapansin nila na hindi ka trainable kapag sarado yung isip mo sa tinuturo nila.
So sila rin, hesitate din silang turuan ka pa. So, toll din yun para sa career mo kapag ganun ka. Kasi itong taong 'to na nagkukuwentuhan kami ng tech, parang naramdaman ng tech namin na ano, na ginagamit niya yung title niya, depende kung sinong pakikinggan niya. Alam niyo yun, na-gets niyo ba yun? Ang ibig sabihin nun parang dahil RN siya, hindi niya pinapakinggan yung tech. Sabi ko nga sa tech na yun, alam mo sa susunod na nandito siya, sabihin mo i-o-audit mo yung ano, yung trabaho niya. Kasi ikaw matagal ka na dito, alam ko nag-o-audit ka ng mga nagte-train maski RNs And mahalaga rin talaga na we cannot look down sa mga tech, lalo na kung matatagal na sila kasi sila talaga yung ano, lalo sa dialysis. Guys, sila talaga ang savior natin, lalo na sa pag-troubleshoot sa mga machines, mga ganyan. Ano na yung experience nila, kung pwede lang maging biomed na rin sila Sila yung kakampi natin talaga kapag sila medyo na binad trip natin Tayo rin mapapagod, tayo rin mahihirapan sa work. Yan. So, mahalaga talaga yung pakikisama. I-open nyo yung mind nyo sa learning. Alam kong minsan magulo, pero try hard i-absorb nyo. Mahirap yung turo ng preceptor mo, iba yung turo dun sa ano, ng tech mo. I mean, i-grab nyo lang parehas. Wala naman mawawala Bank yun ng styles. Kasi in the future na maging komportable ka, maaalala mo yung turo ng dalawa. So, pwede mo i-apply kung ano, saan ka pa mag-i-improve, diba? Yan. So, sana wag nyo gayahin yung mga ganong tao kasi kahit naman din ako, parang na-weirdoan din ako na bakit sa akin lagi nagtatanong? Wala pa akong alam dito Hindi ko lang masabi sa kanya, promise. Alam niyo yun? Sa akin nagtatanong, ang dami niyang tinatanong na parang hindi ko pa masagot. One time tinanong niya pa na ano na who's responsible for taking out the trash? The biohazard trash. Sabi ko, tayo. Sabi niya parang, ha? Natawa lang siya. So ako parang hindi ko alam yung magiging reaction kung bakit siya natawa. So, ako naisip ko, parang kulang na nga yung physical activity natin dito sa dialysis. Bakit di pa natin gawin? Tulong na rin yun para makabawas sa trabaho. Kasi at the end of the day, kailangan ikaw rin mag-alaga sa unit mo And yun nga parang nag-iiwan na sa akin ng impression na parang ang gusto lang niyang gawin puro nursing side. Yun kasi parang one time dun sa mga logbook ng mga ano ng mga medication na kailangan bilangin. Nung hindi ko pa ginagawa kasi hindi pa naman sa akin iniiwan ng preceptor ko na gawin yun. Bigla niyang hinawakan yung logbook na yun. Sabi niya, we have to learn this. This is very important. Sabi ko, I know. But I'm not focused to learn on that as of now. Sabi ko, I have to master machines. Kasi bago sa akin yung unit Yung medication na yan, na pagbibilang na yan, pwede yan later on na. Kasi habang buhay na natin yan gagawin. Itong mga machines, foreign pa sa akin to kasi wala akong experience sa dialysis Mahalaga yung mga machines Yung pag-setup, yung mga lahat ng mga yan, lahat ng procedures, beginning, ending, lahat. So, in-explain ko sa kanya na, yeah, you can touch it and you can ask our preceptor na turuan ka dyan. Pero ako, it can be later, sabi ko. Mas pinaprioritize ko yung sinabi ng preceptor ko kung ano muna yung gagawin ko. Kasi syempre, kailangan magtiwala tayo sa mga preceptors natin. Hindi lang naman yung nurse na preceptor ko, kung hindi yung tech ko rin, sinusunod ko rin yung sa tingin niya kung saan pa ako nagkukulang and doon ako mag-focus. Kailangan natin magtiwala sa kanila kasi sila rin naman hindi naman nilang hina-hope na mag-fail ka. Lahat sila hina-hope na mag-succeed ka. Kaya alam nila kung ano yung kailangan mong matutunan as of now. Parang ganun. Kaya sobrang halaga talaga ng
maging flexible, gandaan nyo yung paikisama nyo kasi sa pagtagal, kapag sabihin natin magaling ka na, ang hirap kapag sobrang pinakitaan nyo ng yabang at pinakitaan nyo ng seniority. Let's put it this way, guys. If you are going to work with your shadow, alam nyo ba ibig sabihin nun? Kung magiging katrabaho nyo, yung sarili nyo, sabihin natin magiging doble ka, what qualities do you want your shadow to have para masarap siya maging katrabaho, 'di ba? Anong klaseng workmate ba ang gusto mong maging para sa ibang tao? Yan, 'di ba? Minsan ang hirap katrabaho ng taong masyadong magaling or masyadong pinapakita niya na siya lang yung dapat sundin mo. Ang hirap ng ganun, no? Kapag may mga problema tuloy, parang ayaw mo na lang sabihin sa kanya. Kaya nagiging magulo ang isang workplace kapag may taong medyo takot or nai-intimidate sa tao na imbes na na masolusyonan niyo yung problema, itatago na lang niya kasi natatakot siyang sabihin sa iyo kasi ikaw bully ka, senior ka, ganun ang ugali mo. Ang hirap ng ganung katrabaho. Hindi komportable talaga. Kaya absorb, maging sponge muna kayo. Kayong mag-uumpisa dito sa Amerika, maging sponge kayo. Hindi nakakahiyang magtanong, hindi nakakahiyang i-admit sa kanila na wala kang experience sa ganitong skill, hindi ka komportable sa ganitong skill. Kasi hindi big deal yun sa kanila. Hindi ka rin titignan na parang, ano ko ba naman? Ba't hindi mo alam to? Hindi magiging ganun ng impression nila. Mas matutuwa pa sila na alam nila yung weakness mo kasi palalakasin ka nila. Trust me guys, masarap katrabaho yung mga lokal dito. Hindi nakakahiyang sabihin talaga na hindi ka komportable sa mga gantong bagay. Tutulungan ka pa nila lalo. Alam niyo pag kasi maging ganun kayo, tingnan niyo na lang mangyayari pag-uusapan kayo. Hey guys, so pag-usapan natin yung mga pros and cons yung sa mga na-experience ko mga unit, no. Sana hindi mahulog tong phone ko dito. So, ayun, mapupunta ako ngayon sa Best Buy. May pipick upin lang akong gadget. Let's start with the emergency department, which is yun yung pinakamatagal na na unit kung saan ako nag-practice as a nurse. Sa Pilipinas pa lang ER na ako. Pero hindi ako nag-work sa mga government ER. So lang ako sa mga private hospital lang ako. Actually, isang hospital lang naman yun, mga naman ako. So, sa Pilipinas, hindi ko na experience yung influx talaga ng labas-pasok yung mga tao, mga nagpapa-ER. Let's start with the pros. As an ER nurse, lalo na dito sa Amerika, ang pros ng pagiging ER nurse, you will develop your intuition. Magkakaroon kayo ng intuition sa pagmamanage ng isang pasyente based na paulit-ulit na ganito ang in-order ng ER doctor. For example, may pumasok na chest pain, pero bata-bata pa, mga 24 years old, mga ganyan. So, ikaw as a nurse na paulit-ulit nakaka-encounter ng mga chest pain, alam mo na yung mga real chest pain yung mga tipong may age group na 30 and up. Sila talaga yung mga kailangan tignan, mga troponin, kailangan ng EKG, mga ganyan. Yun yung mga age group na yun. Unless meron silang juvenile na history ng, alam niyo yun, ng mga heart problems. Ayun. Kung sasabihin ng pasyenteng yun, di syempre sasabihin mo sa ER doctor, may chest pain to. Ilang taon yung pasyente? 24 years old.
Wala lang yan. X-ray lang natin, tingnan lang natin. Kasi hindi naman siya high risk or na na meron siyang history ng bata siya na meron siyang ganitong heart condition. Sasabihin ng doctor, o sige, gawa natin ng full chest pain workup. Mga ganyan. So magkakaroon kayong parang, alam niyo na, plus skills. Mahahasa yung skills nyo sa emergency management. Yan, which is very essential, very rewarding. Kasi alam niyo yun, ito yung mga unexpected outcomes, or should I say, mga unexpected events na hasa ka ng alam mong gagawin mo, no? Sabihin natin sa mga medication ng mga ano tinitake ng pasyente, mga ganyan, ganito. Ikaw magkakaroon ka na ng idea na ano yun, ano lang yan, side effect lang yan ng ng ganito. So expected yun. Tapos alam niyo yung madedetect niya yung ano yung unexpected, yung tipong yung mga ganitong gamot expected na magkakaroon ka ng ganito, pero ito mukhang hindi so ire-report mo sa doctor yun. At ikaw ma-alarma ka na hindi yun nangyayari So mga tipong ganun. At saka sa mga stressful situation, mahahasa ka din, lalo na sa mga, sabihin natin dito sa Amerika, no, marami mga drug overdose, mga ganyan. Nakaka-stress din i-manage yung mga ganun kasi dadating sila sa facility o sa ER na agitated, confused, mga ganyan. So ikaw parang sa ganong situation, parang alam mo nang gagawin mo alam mo ni uunahin mong symptom At saka isa sa mga pros ng pagiging nurse sa isang emergency environment, emergency department, magiging matatag ka dito, magiging resilient ka dito. Dito sa Amerika, pag sa ER ka nagwo-work, makaka-encounter ka talaga ng ng mga medyo sad to say, ng mga pambabastos sa mga pasyente. Hindi man physical, hindi man sexual na pambabastos, pero yung pagtrato nila sa'yo, kasi na rin sila sila, parang stress na rin sila kasi yun nga, meron silang emergent na emergency na nangyayari sa katawan nila. Talagang na, kung di man agaw buhay, talagang nagpapanik na sila. So hindi man nila sinasadya na na ganunin ka, pero makaka-adapt ka sa situation. And pag nagwo-work ka sa ER, may madedevelop kang alam mo yung ER breed. Iba kasi talaga yung iba talaga yung ER nurse talagang may sense of humor sila kasi stressful na nga yung environment. Kayong magkakatrabaho doon, medyo alam niyo, nagbibiroan na lang kayo, mga ganyan, para ma-alleviate man lang yung nyo, yung stress nyo or anxiety. Tsaka ma-develop nyo yung tactfulness nyo, yung tipong alam mo na agad kukunin mo, alam mo na agad mangyayari. Parang ganun. So prepared ka na. Actually, being an ER nurse, mafe-feed mo yung mafe-feed mo yung gusto ng anxiety mo. Yung tipong minsan nag-overthink ka. So sa ER nurse, mamamanage nyo maski talaga, maski anong situation, maski psych or agaw buhay, talagang lahat maaayos nyo sa ER. Kung hindi man maaayos, may solusyon, di ba? Pwedeng i-transfer sa ibang unit, transfer sa ibang hospital kung hindi capable yung hospital nyo na sa mga ganitong situation, ganitong health problems. Lalo na dati kung saan ako nag-work sa ER doon.
sa amin. Wala kasi kaming pedia. So kapag may emergency na pedia, alam ko na yun. Kapag ganun yung pasyente ko, alam ko na yung ita-transfer yun kung sakaling kailangan niyang i-admit at i-monitor. So alam ko na. So naghahanap na ako ng ng number, ano bang number dito sa Children's Hospital ng ganito sa Birmingham. Yan, para ma-prepare ko na agad yung ire-report ko, mga ganyan. Pagiging ER is yung preparedness, talagang mahahasa ka dun. And emergency skills, yan yung mga lalo na yung pag-IV, venipuncture, yan, pagkukuha ng blood, pag mag-i-insert ka ng IV line, yan, bread and butter skills yan ng isang ER nurse. Gagaling kayo dyan. Kung sa umpisa pa lang parang hindi nyo kaya or takot kayo, or parang sa una parang hindi nyo makita yung ugat, after ilang years nyo dyan sa ER, kapa na lang kaya nyo ng kunin, ganun. So naging ganun ako, kaya nung nag-work kami sa rehab, ako yung laging tinatawag ng mga kasama ko kapag meron silang mga blood draw or IV insertion, kasi alam nilang ko yun, adept ako dun sa ganung skill. Kung meron man ako nakalimutan sa pros ng pagiging ER nurse dito sa Amerika, yung mga ER nurses dyan na nanonood, comment kayo dito, ano pang may dadagdag nyo. And yun, bago makalimutan, titibay yung sikmura nyo dito sa ER, may mga araw talaga na hindi kayo makakakain kasi sobrang toxic ng araw nyo. May kailangan i-revive, ganyan. Uunahin mo pa bang kumain pag may ganung situation. Minsan yung adrenaline mo, it makes you not to feel hungry. Pag may mga psych patient kayo na mga nagwawala, hindi ka na magugutom nun eh. Titibay sikmura mo dito. Actually unhealthy, pero yun nga, matututunan yung maka-adapt sa ganung environment, ganung situation. Let's talk about cons sa pagiging ER nurse. Of course, stressful lang ang environment ng ER. It's what you call uncontrolled chaos. Ika nga, marami nagsasabi. May toll siya sa health mo. Pwedeng mag-develop ka ng hypertension, diabetes, or insulin resistant. I would say dun muna mag-uumpisa yun, kasi stress niya yung katawan mo, yung cortisol mo mataas, yung sugar mo mataas, lalo na kapag night shift ka. And karamihan ng mga nurses sa emergency department, marami rin ako mga kasama noon sa ER na nagte-take sila ng mga anti-anxiety na medication. So hindi talaga maiiwasan yun yung anxiety sa sa ER kasi ER nga emergency, lahat ng unexpected na situation doon dinadala So alam niyo yun, specialize kayo sa pag-handle ng mga ganung bagay, so ikaw ang sumasalo sa mga ganun. So it makes you more anxious na to think na parang shit, hindi ko alam gagawin ko kung ganito ang mangyari. So yun nga kaya kang specialized sa emergency treatment Pero yun nga, yung anxiety talagang nag-e-exist yan kapag sa ER kayo nagwo-work. Another con, siguro I would say, kung sa ER kayo nagwo-work nang matagal, sobrang tagal, baga parang hindi nyo ma-appreciate yung situation sa bedside, sa ICU, kasi sa ER kung ano lang kailangan gawin, yun lang, hanggang dun lang.
kung na-treat nyo na yung ano, yung emergency, kung na-treat nyo na yon, hanggang dun na lang yun. Kung nag-i-exist pa rin yung problem, hindi na pwede yun. Pwedeng ilipat yun, pwedeng i-admit, mga ganyan, ta-transfer. Or sabihin ng doctor na okay na, pwede ka na i-discharge, mag-take ka na lang ng medication. So hanggang ganun na lang. Isa sa mga cons na pag-work dito sa ER, it's very dangerous. Kasi hindi mo naman makokontrol lahat ng taong pwedeng pumunta dito eh. Sabihin natin pumunta tong tao na to dahil may nararamdaman siya na feeling niya emergency na, may sakit siya, may pain, sobrang pain. Pero hindi mo alam may baon palang baril yun o ganyan, may kutsilyo. May na-experience na akong ganun. Tinitreat namin nung kailan na in-x-ray siya. So may nakita palang pocket knife yung pasyente. Tapos yung pasyenteng yun nagwala pa. Buti hindi niya nalabas yung kutsilyo niya. Pero nireport ng taga-x-ray na meron siyang deadly weapon. So tumawag kami ng security. So kinuha sa kanya yung pocket knife. So nakakatakot. And isa pa siguro sa dahil pag nagwo-work kayo sa ER, medyo parang praning ka ba? Kasi of course yung mga dinadalang mga pasyente nandun mga victim ng mga kung ano man doon sa sa vicinity. So kung malapit ka nakatira sa ospital at may nangyaring ganyan, barilan, saksakan, mga ganyan, at may mga psych history, mga ganyan, mga nagwala. So parang marirealize mo na, ay shit, nangyari siya to dito, malapit yun sa amin na mapaganong ka lang. So dati nung nasa Alabama pa ako, naisip ko, okay, dito nangyari yan, dito, buti malayo sa amin. Ganyan. I mean facts yun. Hindi nyo maiiwasan talaga yung dangers sa nababalitaan nyo ba yung may nabalitaan na ba kayo na sa ER, di ba? May mga binaril na mga kriminal na mga doktor, mga ganyan. Kasi siguro yung pasyenteng yun, kulang yung treatment niya last week. Nainis siya dun sa doktor na nag-manage sa kanya. So binalikan. Yun din yung nakakatakot dun eh. Pag may atraso ka sa isang tao lalo na dito sa Amerika, parang big deal sa kanila. Kulang yung mumurahin ka babalikan ka, papatayin ka lang naman yun, napaka-isolated na lang yun, na mga case yun. Hindi yan palagi nangyayari, guys. Pero ine-emphasize ko lang yung dangers na if you're working in an emergency department. Pero yun nga, I would say working in the emergency department is parang very rewarding. Rewarding siya sa sarili mo dahil alam mo yun, marirealize mo na nakaka-adapt ka sa mga ganong situation, na which is hindi lahat ng tao kaya yung ganong situation, a very stressful situation. So alam ko by hearing this topic, parang nai-stress na rin kayo, no? Pero naiintindihan to ng mga brothers and sisters natin na nagwo-work sa ER. So matatag na yung mga yan. Sobrang, alam nyo yun, parang pagtagal parang ka na veteran ka na dun parang hindi ka na takot sa putok ng baril, parang ganon. Kahit parang ganon yung ko, hindi naman literal yun, parang lang siya, hypothetically. Kumbaga parang yung katabi mo pag nagpaputok ng baril, parang wala ka nang pakialam parang wala na sa'yo, hindi ka na nagugulat ganon yung mangyayari kapag matagal na kayo sa ER nagwo-work.
Guys, may pipick upin lang ako ha. Continue natin to. Next one is yung rehab. And bago ako makalimutan, very rewarding mag-work sa ER kasi dala-dala mo yung ER brain. Maski saan ka pumunta. Aware ka sa mga medical emergencies, kahit sa public. Kunyari, may mga kapitbahay ka, may kamag-anak ka na may nararamdaman. So, yung ER brain mo nagwo-work, parang may isip mo parang, ganito na yan. Sige, pumunta ka na sa ER. Wala lang yan, ano lang yan, ganito lang yan. Umiinom ko pang gamot, parang ganyan. So, parang equip ka, maski saan ka pumunta. Parang very rewarding. Yun, parang nakatulong ka sa public. Alright, nakuha ko na yung pinick up ko sa Best Buy dito sa Germantown, Maryland. Pag-usapan natin, tumawag kasi yung preceptor ko kanina, may hinihinging number ni yung isang kasama namin na dialysis nurse. Wala akong number niya. Baka kailangan niya ng tulong. Kasi ni-invite ako ng preceptor ko dun sa sa ibang facility. Parang may extra work yata niya 'yun. Ini-invite niya ako kung kaya ko daw tumulong. Sabi ko, ate, sagad na yung hours ko. Papagalitan ako ng manager natin. So yun, tuloy natin yung discussion, no? So tapos na tayo sa ER, yung mga natin diyan, yung mga brothers and sisters natin diyan na go-work from emergency department. Kung may add kayo, comment lang. So let's jump naman sa rehab. Okay? Paano ba ako napadpad sa rehab? Yung mga hindi updated sa mga vlogs natin kung paano ba ako napadpad sa rehab. From ER to rehab, no? Parang kakaibang decision 'yun. Actually kasi naitanong ko to sa isang family friend na andito na rin sa US, mga kaibigan ng pinsan ko. Kaya ako siya napagtanungan dahil meron kasi ako yung priority doon sa daanan, may naka-block na sasakyan. Pinagbigyan ko na. Sorry guys. Sorry for the interruption. Kaya ako napadpad sa rehab dahil dun sa family friend na yun. Naipagtanungan ko kasi dati siyang ER nurse din. Sabi niya, nasa rehab na ako, simple lang yung mga ginagawa, ganto-ganto lang, napaka-stable ng mga pasyente. So, hearing the stable part, parang invited na yung pakiramdam ko. Parang, okay, sige. Gusto ko yun. Kaysa naman sa araw-araw ako I'm dealing with unstable na medical conditions and emergent conditions. Kaya sold ako sa rehab noon. So ang dami rin ako nakausap na na nagtanong sa akin na saan ako mag-move after ER. Sabi ko magta-try ako sa rehab, pati yung mga kasama ko sa ER noon. Parang may negative na silang sinabi na parang bakit doon? Parang mapapagod ka doon. Syempre tinanong ko na rin, bakit? Paano ako mapapagod doon? Sabi. Bedside pa rin kasi yun eh. So gusto mo yun, marami kang pasyente nakakapagod yun. Dito sa atin, tatlo lang ng mga pasyente natin o 4 eh. So sabi ko, pagod na kasi ako mag-deal ng mga ganito, yung mga emergency case eh. Mas stable yung mga pasyente sa rehab. Oo nga.
stable nga, pero nakakapagod din yung routine. Sinabihan na ako noon, hindi ko lang inabsorb. So sabi ko, okay. Pero nilet go na rin naman ako. Okay, sige, okay rin ma-experience. So yun, binanggit ko kay Nika yun. Sabi niya, sige, try natin. So na-try ko siya na 1 year and 3 months yata ako dyan sa sa rehab kung saan kami ni Nika nag-work. Actually, doon pa rin nag-work si Nika. During preceptorship, medyo, alam nyo, nakaramdam na ako ng parang ridiculous ER brain. Forgive me kung may nanonood ng mga rehab nurses dyan. Kasi parang yun ang active sa nursing brain ko eh. Dala-dala ko pa rin yung pagiging ER nurse ko. Kasi of course yun lang yung alam ko eh. Yun na yung galawan ko, yun na yung instinct ko, or yun na yung reflex ng ng nursing brain ko, which is yung ER. Preceptorship pa lang, sabi ko na sa sarili ko na parang, bakit ganito? Ba't ganito? Mga ganong tanong. Tapos, after 6 months ko, medyo nabuisit din ako. Hindi ko sinisisi yung yung lugar, pero yung ako, kasi parang, dapat ganito ang ginawa, dapat ganito ang gagawin, bakit ayaw i-manage ng doktor na ganito, bakit ganito lang ibibigay, parang ganun yung mga tumatakbo sa utak ko. So sinasabi ko yun kay Nika at sinasabi niya sa akin, ganito talaga bedside eh. So kung hindi ayaw gawa ng paraan ng doktor, well, sad to say, yun talaga. Wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi tiisin lang na ganun lang. So kung ano nang pwedeng natin gawin, comfort measures, sabi natin kung pain medication hindi nag-work sa kanila yung Tylenol lang, bigyan mo heat pad, mga ganyan. So alam mo yun, matagal na kasi yung bedside experience ko nung nag med-surg ward ako sa Pilipinas, which is napakaikli lang, siguro ilang buwan lang yun, mga 3 buwan lang bago ako na lipat sa ER. Kaso lang kasi sa Pilipinas iba naman yung nursing iba yung team nursing sa Pilipinas, yung which is yung nag-bedside ako sa Pilipinas. Functional nursing, yung tipong yung isa sa inyo ang charge, which is in charge sa mga doctor's orders and lahat sa chart, at merong isang medication nurse at merong isang bedside nurse, yung tinatawag namin, yung kumukuha ng vital signs, kumukuha ng maski para sa pasyente. Ganun kasi yung experience ko. Dito kasi sa Amerika, yung bedside dito talagang primary ka eh. Ikaw lahat, chart, gamot, at lahat, bedside needs. So as in talaga yung rehab, pure bedside pa rin talaga. Pero wala nang mga IV, mga ganyan. Dinidiscourage nila ang pag-use talaga ng mga IV line. Kasi magta-transition na yung pasyente to magta-transition na kasi yung mga pasyente para maging independent sila at i-discharge na sila soon. Ito na yung parang last step na recovery nila eh. Recovery phase talaga bago i-discharge eh. Para i-make sure na talagang capable silang alagaan yung sarili nila once discharge sila. Ganun ang ng goal ng rehab. For example, sa mga recovering ng mga nagkaroon ng, sabihin natin, sepsis, ganyan, kung medical condition yung ang reason for admission nila sa sa med-surg. Syempre hindi naman karamihan after
yung ganitong period of time sa med-surg, hindi pa naman sila talaga fully recovered. Depende sa insurance nila kung may coverage sila for rehab para mas maka-recover sila ng maayos. So dadalhin sila sa rehab para yung last step na talaga ng recovery nila, ganyan. Karamihan doon mga stroke, mga ganyan, or ortho cases, mga nabalian and na surgery. So sa rehab sila nagpapalakas para, or yung mga na amputee, yun tinuturuan sila gamitin yung nila, yung prosthetic training, magpapang ganun. So pros ng rehab, karamihan ang population kasi dito mostly matatanda sa rehab. So ang pros ng pag nag-work kayo sa rehab, yung Jerry Care, eye opener talaga to sa mga sa mga seniors, sa mga pagtanda. Yan. Matututunan nyo paano sila safely maneuver, yung mga tipong matatanda na hirap gumalaw, hirap tumayo, hirap maglakad. Matututunan nyo paano properly assist yung mga may gait problems na mga matatanda. At saka eye opener ito sa mga yung mga talagang debilitating na mga conditions like stroke, brain injury, yung mga ganyan. Kayo, parang magkakaroon kayo ng better understanding sa mga tao nagre-recover from those illness. Yan. Eye opener talaga to sa pagtanda. Yan. Never in my life na naging concerned ako sa taong hindi maka-poops. Kasi naalala ko sa amin kapag 3 days na hindi nakaka-poops yung pasyente, kailangan talagang gawa ng paraan para mag-poops na siya. Pwedeng painumin ng laxative, pwedeng alam niyo yun, suppository, enema, mga ganyan. Kasi talagang mahalaga talaga na yung bowel elimination talaga, kasi talagang hindi mag-build ng pressure dun sa spinal cord mo, which is yung tinatawag na autonomic dysreflexia. So kapag na stimulate yung nerve na yun dahil may build up ka ng pressure mo dito sa bowel area mo, magkakaroon ka ng mga false high ng mga hypertension, mga at marami pang iba. Alam niyo naman siguro yun, hindi ko naman ilahat. And para sa akin, kasi hindi naman ako med-surg nurse ang dami kong natutunan sa mga oral medications and maintenance. Kasi sa ER, ang hawak lagi natin dyan, mga IV meds guys, diba? Mga Dilaudid, morphine. Minsan, may mga state na allowable tayo mag-push ng ng fentanyl, mga ganyan. Nakapag-push na ako nun. So dito sa rehab, sobrang daming gamot ng mga pasyente. Ang dami ko natutunan, about sa Parkinson's. Very common 'yun sa sa mga matatanda, Parkinson's, mga ganyan. Of course, rehab na nga lang din, matututunan, makikita nyo gaano kagaling yung mga makikita nyo yung collaboration ng physical therapy, speech therapy, and occupational therapy para ibalik yung yung function ng tao. Ang galing kasi sinabi sa akin ni Nika, binalita lang niya sa akin na na meron kasi kaming pasyente noon na stroke talaga siya, left-sided talaga, flaccid. Head toward Russell Avenue. Limbs, arms, as in talagang parang zero or trace, very trace lang yung movement, no. Naabutan ko pa yun nung dinischarge yung pasyenteng yun. Binalita niya sa akin recently lang, no. Wala na ako nun sa rehab. Sabi niya sa akin, naalala mo pa yung ganitong pasyente na, so sabi ko, oo yata naalala ko.
binisita niya yung rehab, kinamusta lang niya yung mga staff, mga PT, mga OT, mga ganyan. Parang walang nangyari sa kanya. Ang lakas-lakas na niya, may cane na siya. Well, may trace ng konting na weakness pa rin. Pero hindi na yung katulad dati na parang grabe yung niya, yung expressive aphasia niya. Yung minsan hindi niya na talaga hindi makapagsalita dahil sa stroke nga niya. Ang galing lang. At saka makikita nyo paano magtrabaho yung mga physical At the therapy, next light, use the occupational second therapy, lane to turn left. paano yung paano sila pumiri ng program para dun sa pasyente, paano nila ibabalik yung yung function ng pasyente. At the light, turn left onto Maryland 124 North. So ano pa ba? Halos yun lang yung ma-share ko, no? Kasi magkakaroon tayo ng opportunity na makita yung maka-collaborate yung mga physical therapy, occupational therapy, and speech. Minsan yun na yung para silang underrated sila eh. Parang hindi natin alam paano sila magtrabaho, 'di ba? Kasi hindi sila yung mga tipong hindi natin lagi nakikita sa hospital setting. Sino dyan sa mga med-surg, 'di ba? Yung mga pasyenteng dinidischarge nyo, minsan for rehab, mga ganyan. At the So light, turn right to stay on Maryland 124 North. sa pag na-discharge na sila sa rehab, hindi niya na alam kung ano nangyayari doon, 'di ba? So ito na 'yon. Rewarding din siya dahil nakikita mo talaga yung recovery ng isang pasyente. Pero hindi lahat ng pasyente compliant Meron pa rin naman yung tipong naiinis, bakit sila nandun, gusto nilang umuwi, feeling nila kaya na nila. Meron mga pasyente na in denial na may stroke sila, gusto daw nila maglakad. Diba? Tapos ikaw sasabihin mo, hindi pa safe, hindi ka pa kiniklear ng PT ng maglakad mag-isa. Na hindi mo pa nga kayang itayo yung sarili mo eh. Minsan may maganoon na akong pasyente doon. Siguro ang cons, pag-usapan natin yung cons. Hindi ko na kasi alam kung ano pang pwede ko idagdag as pros, pero yun lang din, na highlight na yun. Siguro yung cons ng pag-work sa rehab, nakakapagod din, nakaka-burnout din, promise nakaka-burnout din. Kasi may encounter kayong mabibigat na pasyente. In terms of nursing needs, minsan may mga complicated na mga nursing needs din. Minsan maiisip nyo na talaga bang ka-rehab tong pasyenteng to? Parang kailangan pa yan ng more time sa sa acute care kasi parang hindi pa magaling to eh, tapos gusto nila magrehab na. So may mga ganun talaga. Siguro insurance 'yun. Hindi ko lang kung paano pinapasa ng hindi ko alam paano pinapasa ng director 'yun na yung pasyente is a good chance for rehabilitation. So hindi ko alam. 'yun? Medicine na 'yun, medicine. Ano pa ba mga cons? Siguro masasabi ko na lang balik tayo dun sa mga mabibigat na mga pasyente, no? Minsan it will break you. May mga pasyenteng sobrang bigat, mga ilang pounds, talagang mga obese. Tapos of course specialized ka sa ang specialty mo, yung mga pag-transfer ng mga pasyenteng mga ganito. Minsan sa sobrang stress mo na dahil kaliwat kanan ka kailangan, yung mga pasyente mong mabibigat, minsan parang gusto mo na lang matapos agad, kaya parang may time na gusto mong ikaw na lang gumawa para matapos na, kasi yung mga tech mo busy din. So delikado rin magtrabaho sa rehab dahil sa physical limitation ng isang nurse or caregiver.
Isa pa dito ang cons, pag nagkaroon ng acute changes yung isang pasyente, bilang matagal na sa ER, parang I find it ridiculous na ganito lang yung gagawin. I find it parang, forgive me parang naisip ko minsan, parang may silbi ba talaga ako dito? Kasi kung yung pasyente nagkaroon ng mga changes, sinesend na lang sa ER, o ganyan, parang naisip ko, kaya natin i-manage to eh. Ba't di natin mini-manage? Pero siguro, kasi hindi capable yung unit para mag-handle ng emergent or acute changes, kasi ang focus nga namin dun, 'di ba, rehab eh. So, yun nga. Yun na yung ina-adjust ko nung nasa rehab na ako, na kailangan tanggapin ko na hindi lahat ng medical condition kayang ayusin dito. So, yun. Pauwi na ako. Siguro, hindi naman siguro big deal sa inyo to kung sino sa inyo dating med-surg, no? Yung routine, minsan nakakapagod din. Ito na lang. Yung medyo nakaka-stress din, lalo na yung day shift, kasi ito talaga yung schedule ng mga pasyente na nagre-rehab. So, kung yung pasyente mo ang daming mga kailangan, mga reklamo, or yung mga tech mo kailangan ng tulong mo, dadagdag pa yung mga inpatient na mga therapist. Pag magre-report sa'yo na, pasyente mo nandito sa akin, nagte-therapy, masakit daw yung ganito. So nakaka-add na parang tipong mahahati na yung sarili mo sa 3. Yan. Stressful din siya dahil ang daming kailangan, mga ganyan. Well, sabihin natin yung pasyente, oo nga, mas stable nga sila doon, pero hindi rin mawawala yung mga pain nila doon, kasi rehab yun eh. Pwedeng kinabukasan masakit yung katawan nila kasi nag-exercise sila with therapy kahapon, mga ganyan. And grabe, mga relatives, mga ganyan, grabe sila. So, isa sa mga cons din na pwedeng kong banggitin, tulad nga yung sa pag-handle ng acute changes, alam ko ang pinakamabilis na gamot is IV meds, pero dito talaga sa amin wala na talagang IV meds dito. Pero na lang sa mga antibiotic, nagbibigay pa rin naman doon mga IV antibiotic na ini-infuse. Pero wala na dito yung mga IM medications, o kung yung pasyente wala na rito mga IM Ativan, mga ganyan. May mga pasyente nga na pag nagwala Seroquel lang binibigay. Kumbaga parang, alam mo yun, parang pupunta ka sa pasyenteng nagwawala. Sasabihin mo, ito, kumalma ka, ito yung gamot mo. Syempre, 99% chance sasabihin ng pasyente, hindi ko kailangan yan. So, walang immediate fix. Ayaw naman nilang mag-administer ng mga controlled medications, kasi nakaka-affect daw sa pag physical therapy. Sabihin natin kinabukasan okay na sila, pero yung gamot, yung half-life ng gamot parang nandun pa rin sa katawan nila, baka pwedeng antukin sila, hindi makapag-perform ng maayos sa rehab. So yun yung reason nila kung bakit hindi discourage na nila yung mga IV management, mga ganyan. So nakakapagod yun sa nurse kapag walang immediate fix. Parang lahat oral medication, mga ganyan. And ito pala, dadagdag ko sa pro. Siguro tatapusin ko na yung cons, yun na lang din ang mababanggit ko. Isa sa mga pro, gagaling kayo sa wound care. Kasi karamihan ng mga pasyente dito, alam niyo, nakahiga na lang. So, minsan kailangan alagaan nyo yung mga pressure points sa katawan ng tao, kung ano yung nagbi-build kapag pag masyado siya matagal nakaupo or nakahiga.
So, malalaman mo yung appropriate na mga dressing para doon, no? Ang dami-daming dressing, sobrang daming dressing. May mga Mepilex, may mga Hydrofera Blue, may mga ganyan pa, 'di ba? Mga contact layer, may mga silver contact layer, meron pa mga Seroform, mga ganyan. So, malalaman nyo lahat para magiging specialist kayo sa wound care. Lalo na yung sa mga naoperahan, mga ganyan, pag may mga drainage, malalaman nyo yung mga tamang wound dressing para doon. So yun lang naman guys, na-cover na natin yung ER, na-cover na natin yung rehab. Actually guys, yung rehab na ito hindi to hindi to skilled nursing facility. Kami, acute rehab kami. Ano pa rin ito, parang med-surg pa rin yung dito, setting dito. And pag-usapan natin ng pros and cons sa dialysis, no? Sa cons, baka wala akong mai-share. Pero, ito lang yung mga napapansin ko, no? So, yung pros ng pagiging dialysis nurse ay narrowed down na yung yung focus mo sa isang disease. Parang ganun. Isang topic, which is nephrology. Doon na lang umiikot yung buhay mo. At hindi ka na masyado nag-handle ng mga mabibigat na pasyente. Depende na lang yun siguro kung may transporter kayo or may tech kayo na nakatoka doon sa ganyan, yung mga bedside needs or chairside needs at tinatawag. Depende siguro kasi may mga acute dialysis at chronic dialysis nurse, no? Pag mga acute dialysis, alam ko yung medyo mas unstable pa yung mga dinadialysis ng mga pasyente. So, hindi ko scope yun kasi considered as chronic yung unit namin. Much stable sila kasi matagal na silang dinadialysis. Mas mas natotolerate nila yung dialysis hours nila. Or yung time yung duration ng pagda-dialysis nila. Ayan. Focus ka na sa mga pag-troubleshoot ng mga machines, mga ganyan. So, sa mga cons naman, marami ka rin naman kahit less demanding na sa physical activity ang dialysis. Mas marami kang kailangan tandaan sa mga pagto-troubleshoot ng machines, lalo na sa mga water, mga RO, mga ganyan, reverse osmosis. Kailangan alam mo ang gagawin mo kapag may mga machine kang nagfe-fail ng test, mga ganyan, lalo na sa mga RO water machine. Very serious yun kapag may hindi pumapasa doon. Pwedeng ma-shutdown yung unit nyo kasi very unsafe yung water quality para sa pasyente. Yan. Mga ganyan. So, continue natin to. Ito lang share ko. Sa mga dialysis nurses dyan, comment kayo. Ano pa share nyo.